Kabanata 8, Nobelang Tagalog ni Andres Cristobal Cruz. Hindi maputol-putol ang tawang marahan ni Victor. Hindi makatingin si Alma. Ibig na ibig niyang humingi ng paumanhin. Nadarama niya sa pagtatawa ni Victor ang inililihim nitong pagdaramdam. Pabiro man, nabigla siya sa sinabi niyang hindi ang klase ni Victor ang ipagsaselos niya. Tumingin si Victor sa orasang malaki sa lobby. Magta-time na. Nagngit-ngit si Alma sapagkat si Victor ay nagdaramdam. Totoo kaya mo sinasabi niya nagsiselos ako? Ba't pa ako nakasama-sama sa bowling? Sana hindi ko na nabalitaan at si Victor may kasamang ibang babae nung Sabado ng hapon. Sinundo si Victor ng kanyang pinsang si Minnie nung Sabado pagkatapos ng klase. Yun ang sinasabing taga-tundo. Nais ko sana ipakinggan na sa iyo para malaman natin kung hindi siya katulad ng ibang binata. Edi pumunta tayo sa bowling sa Quiapo. Nandoon na sina Nick, Johnny, at Monching. Game. Ay, Dumating sila sa Quiapo sa palamigang may kasamang bowling alley. Si Nick na kapatid ni Minnie at minsang naipakilala na ni Alma kay Victor ang nakapagbalita. Beautiful na beautiful. Alam mo ba, pati si Monty, muntik nang magbago ang paniwalang ikaw, Alma, ang pinakamaganda. Pumasok sa kanilang classroom si Victor. Magkatabi sila ng upuan sa may likuran. Hindi nakatiis si Alma. Pumilas siya ng isang dahon sa kanyang kwaderno at sinulatan iyon. Pagkatapos ay tiniklop at inaabot ang kanyang sulat kay Victor. Binuklot ni Victor ang kinuha niyang nakatiklop na papel na may malaking story. Ang klase ko bang to'y pinagkakausap mo pa? Kunwari nagdaramdam si Victor. Hindi pa rin nakakahalata si Alma sa pag-aartista ni Victor. Ikaw ang bahala. Sinabi ko lang nabigla ako, sorry. Kinipkip ni Alma ang kanyang mga libro at kwaderno. Tumayo at lumabas sa kwarto. Umuna ng bahagya si Victor at saka nagsalitang may arte pang animoy isang baklang malambot ang kamay at nagboses babae siya. Masakit po ang inyong biro. Alam ko naman ninyo, hindi ako basta-basta. Tumigil ka nga riyan. Baka may ipad ka ng hangin, marami nakakakita sa'yo. Nakaramdam ng pagkapahiya si Victor nang mapansin siyang nakatingin nagtataka sa kanyang ilang mga kaskwela. Kaya na, sa kantin. Ibablow ka. Yan, na naman. Ingaldosa. Bakit? Pausugan mo lang. Ano? Ano ako? Bata, pagkatapos mong saktan, sabihin, ang klase kong toy, hindi mo pagseselos, palalamunin mo ako tapos na pagdaramdam. Naku, lahat na lamang binibigyan mo ng kahulugan. Abay, kung ganon, dala. Ulit. Abay, sino ba sa atin ang bibigay kahulugan sa wala, abay? Diba yung tiga mo sa akin sa labi kanina? Diba sinabi mo, kaya pumutok ang kilay ko dahil nag-away kami ni Flor? Flor pala ang pangalan. Kung ganoon, dalawang bagay ang dapat ipaliwanag sa'yo. Si Flor at ito. Bakit ka nagsinungaling pa? At bakit mo nga sa sinungalingan? Paano yan? Nagkibit-kibit si Victor. Hindi rin malaman kung bakit nga niya pinagsinungalingan pa si Alma. Ipinaliwanag ni Alma kung paano niya malamang kasama niya ni Victor si Flor noong Sabado kaya hindi nakarating agad. Ginamit pa ni Alma ang salitang ginamit ni Nick tungkol kay Flor. Beautiful na beautiful. Magandang maganda raw si Flor. Aba, kung ayaw mo, huwag. Hindi kita pinipilit. At sino naman ako dapat mong pagpaliwanagan? Mabuti ng malinaw kaysa malabo. Anong malay ko? Baka walang araw. Lukat mo sa akin ang tungkol kay Flor. At
usapan. Naging magaan para kay Victor ang magtapat kay Alma tungkol kay Flor. Kailanman ata kapag si Flor na ang kanyang maaalala, ang unang pumapasok sa ulo niya ay ang magaganda nilang pangarap. Kinito ng mga pangarap na iyon ng isang pagtatalusirang naglangkap ng isang makamandag na kasithayuan. Kapag naunawaan mo na pala ang isang bagay, babaguhin mo ang mga bagay. Ibig kong sabihin, hindi na ito ginawa niya. Damdam, abang, oo, wala ako. Kasi naman, sakit na kinang ngunit yun ay dahil sa hindi ko pa naunawaan. Bakit siya nagkagayon? Bakit niya tinalikuran? Bika nga, Sila na. Hindi maituloy ni Alma ang kanyang sasabihin. Alam ni Victor ang ibig sabihin ni Alma. Wala siyang inilihim tungkol sa kanilang dalawa ni Flor. Gayunmay, pinili niya mabuti ang kanyang ginamit na salita. Pag nanasang iisa, makilala ang kanilang sarili, matagpuan ang sarili sa isa't isa, malayang pag-uulayaw, ganoon ang mga pariralang ginamit ni Victor. kung may nangyari, aba, ewan ko, balita ko kapag bagay ng isang tao, anak buhay na lamang ang kanyang salita, lalo na sa mundo. Anong gagawin mo? Kahit kanya? Naunawaan ko na siya. Siya ay taga-tundo. Hindi niya makalayo sa estero. Nakita niya ang paraan. Naulang siyang mayroong mga kainan. Ano ngayon ang kaibahan ko sa kanya? Maliban sa paniniwala ko, kaya lamang magiging matagumpay ang kanyang paglayo. At sa aking at kung may nalayo ko rin ang ibang katulad ko at hindi lamang ang aking sarili. Ewan ko. Pero nagtitiwala ko ang sunduman ay may langit din. Iyon ang aking hahanapin. Hindi lamang para sa aking sarili. At kung mabibigo ka, May diferensya ako kung gayon ang nangyayari. Kailangan ko malaman kung ano yun. Tapos kayod na naman. Mag-umpisa na naman. at kung mabibigo ka naman, Teka nga muna. Palagay mo kaya ay mabibigo? Tapatin mo nga ako. Sabihin mo nga sa akin kung bakit. Sa palagay mo kaya ay mabibigo ako? Ano, hanga ka sa akin. Yabang lang. Baka tama mo ang sugat ko. Masakit pa ba? Ano pa talagang nangyari? Hindi ko napigilan si Lucas. Sumago ba naman bang nag-iisa? Anong magagawa ko kung sumabak na rin? Biruin mo, apat sila. Di bale, sanay ka naman sa kwan, sa bakbakan. Natuwa si Victor sa pagkakagamit ng salitang iyon ni Alma. Iba ang tunog niyon sa pagkakasalita ni Alma. Para siyang dayuhang gumamit ng salitang hindi kanya. Nahawa ka na yata sa akin. Sabihin mo na. Talagang hawa ka sa akin. Tumigil ka nga riyan. Malapit lang ang time. Lalayo mo naman ng usapan. Sabihin mo na hanga sa akin. Ano? Hindi! Saka kanina, oh. Ano naman yun? Na nagsiselos ka kay Flor. Diba?
Sumimangot si Alma. Halatang halata ni Victor na pinipigil ni Alma ang pagtawa. Susuba na, Victor. Nakawa si Victor sa tawa ni Alma. Lumakad silang patungo sa gusali ng liberal arts. Kahit magirot ang kilay ko, nagbasa ako kahapon. Ikaw ba, hindi? O, isang araw, o, nakalimutan mo na. May notes ako, pero hindi ko na-review kahapon. Nanood ka siguro ng sine. O, kaya may party ka. Alam ko na. Alam ko na kung bakit. Hindi ka nakapag-aral. Bakit? Iniisip mo kasi kung sino ang sinabi ni Nick na kasama ko noong Sabado. Nagsiselos ka. Sige na nga, nagsiselos na akong nagsiselos. Yan na. Sinabi mo na. Sinabi na, ano? Nakakasaki. Victor! Kaya niya. Ang tunay na ganday, wala sa paningin. Manapay na sa pusong tapat ang